Parang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jan Agner at welcome po sa aking Day 111 Daily Devotion ni Pastora Sue Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about the power of vision. At ang topic po natin ngayong araw, November 16, 2024 ay Vision Ignites Undying Hope. At ang scripture po natin ngayong araw, Genesis 41 verse 14. So Pharaoh sent for Joseph, and he was quickly brought from the dungeon. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. Sa Tagalog naman po, kaya't nagpasugo ang Pharaoh at ipinatawag ni Jose at madali siyang inilabas sa bilangguan at siyang makapag-ahit at makapagpalit ng damit ay pumunta sa Pharaoh. Teaching number 1, Vision ignites undying hope. Sabi po dito na ang vision ay parang nagbabagang apoy na dapat maniwala tayo sa vision ng ating binigay na vision na ating Panginoong Diyos, dahil yung vision po is nagbabagang apoy na walang kamatayang pag-asa kapag may vision tayo ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, vision requires excellence. Sabi naman po dito na ang vision ay dapat nating ginagawa o pinagbubuti natin yung mga ginagawa natin, kahit ano pa pong ginagawa natin, dahil vision requires excellence. And teaching number 3, vision becomes reality in due time. Sabi naman po dito na yung vision na binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos ay nilalagay sa atin ng sa ating mga puso ay magiging realidad po ito o katotohanan sa tamang panahon. Vision becomes reality in due time. Kaya dapat po na patuloy tayong maniwala at patuloy tayong magbigay ng excellence or pagbubuti ng mga ginagawa natin, dahil yung vision na nagbigay sa atin ay ang ating Panginoong Diyos. And wag po tayong mawawalan ng pag-asa sa mga vision na alam ng ating Panginoong Diyos. And application number 1, develop resilience and staying power. Sabi naman po dito na kahit ano pa pong problema na dumating sa atin ay dapat po kaya nating harapin gamit ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Dahil sabi nga po na develop resilience and staying power, na dapat i-apply natin sa buhay, sa sarili natin, na yung vision na binigay sa atin ng Panginoong Diyos ay dapat harapin natin yung mga problema or challenges na yon, dahil nga po yung mga vision or yung mga challenges or yung mga problem is gawin po natin opportunity ito para po ma-develop pa natin yung sarili natin, para makamit natin yung vision or yung common goals natin. And application number 2, remain excellent and faithful. Sabi naman po sa application number 2 na remain excellent and faithful. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na yung mga pinagbubuti nating ginagawa at dapat po na maging tapat tayo or trust the grace of or remain excellent and faithful doon sa vision na meron na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, na dapat patuloy pa rin po natin na pinagbubuti and ginagawa yung mga ginagawa natin at maging tapat tayo sa ating Panginoong Diyos para po maging success yung vision na binigay niya sa atin, or para sa atin, ito po yung ating common goal sa buhay natin. Kaya po, dapat po na maging remain excellent and faithful. Application number 3, trust the grace and sovereign of God. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na
maniwala tayo, patuloy na magtiwala sa ating Panginoong Diyos sa mga biyaya at kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Dahil everything is under control of our God. Kaya po, patuloy po tayo magtiwala at maniwala sa mga biyaya at kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. And discussion, why does our vision require resilience and excellence? Para po sa akin at para po sa natutunan ko ngayon na mahalaga po sa vision na magkaroon tayo ng resilience na kahit anong problema o challenges na dumating sa atin ay haharapin na atin ito para makamit natin yung vision na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. And yung excellence naman po, kapag po pinagbubuti natin yung mga bagay na ginagawa natin, ay mapapadali po natin makuha yung vision na bigay sa atin ng Panginoong Diyos or yung common goal. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.